May teorya si Atty. Harry Roque, mga kababayan, na baka lang naman gagamitin ng Amerika etong mga issues na nababalot ngayon kay Nangagba at sa Marcos administration, mga kababayan, para makuha ang kanilang gusto sa atin sa Pilipinas, mga kababayan. Dahil malamang sa malamang, alam na daw ni Donald Trump, mga kababayan, etong issues na nababalot kay BBM. Hindi lang kay BBM, pati na rin sa kanyang asawang si Admiral. At alam naman natin pilit na nagpapasipsip si BBM sa Amerika, mga kababayan. Lalong-lalo na unang-una, mayroon yung contempt order si BBM doon, di ba? Arrest order, mga kababayan, sa korte tungkol sa mga tagong-yaman nila, mga kababayan, sa Amerika. Ewan lang natin kung na-resolve na ba yun, mga kababayan. Itong issue niya sa pulboronic, mga kababayan, issue lang nga, issue. At yung pinakabagong issue, mga kababayan, patungkol sa kanyang asawang si Admiral. Ang lahat ng ito daw, mga kababayan, ay posibleng gamitin ng Amerika para pang blackmail. Kung masasabi mong ganyan, mga kababayan, sabi ni Roque, posible lang para makuha ang kanilang gusto. Ano-ano ang kanilang gusto? Yung paglalagay ng iba't ibang base militar dito sa Pilipinas, mga kababayan, at paglagay ng kanilang puwersa ng libre. Wow! At kabilang na dyan, mga kababayan, ang pag-e-exploit sa ating natural na yaman. Panoorin niyo po, Siyempre, ang gusto ng Amerika talagang tuluyan magsunod-sunuran si Marcos Jr. So, ang duda ko, pero sana, si Trump, mga kababayan, kagaya ng ginawa niya kay Zelensky, wala siyang paki. Antabayanan natin ito, mga kababayan. Sana, maalala din ni Trump na dati-rati o kaibigan sila ni Tatay Digong. Pero hindi naman siguro niya, wala natin kung wawakwakan ba ni Trump, mga kababayan, si BBM in front of the camera, kagaya ni Zelensky. Walang din natin yan, mga kababayan. Pero itong pananaw ni Roque, mga kababayan, isang posibilidad din yan. So, soplahin niya yan, gaya ng sinopla niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Anong gusto niya? Pumayag ka na mas maraming EDCA site. Pumayag ka na lahat ng base militar pwede na namin gamitin. Huwag ka na lang makipagkita, BBM, kung ganon. Ay, nako. Di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, pumayag ka na. Kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Grabe pasipsip talaga, mga kababayan, yung nanalo si Trump. Grabe. Congrats. Congrats. Ganyan. Nung namatay si Pope Francis, mga kababayan, mayroong, sabi ni Maharlika? Talagang ginapang na talagang magkalapit sila ng upuan ni Trump. Ginastusan ba yun? Ewan na natin. Diba? So, ngayong imbitado na sila ni Trump, mga kababayan, bakit ayaw ni Admiral? Bakit? Talaga maging critical tayo sa pag-iisip at tinatagni-tagni natin ang mga pangyayari. Tagni-tagni. So, anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, unang-una, yung pag-release ng report na yan, na nadadawit si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Na ang mensahe ay, magtinu ka. Dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. Grabe. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang siya may sabi niyan, pananaw yan ni Roque, mga kababayan. Ano gagawa nila? Kasuhan nila si Roque. Suporta ni Trump. Ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukunin ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas. Baka itagaan nyo sa bato. Magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site? At baka magkaroon ng 17 na yung existing na pinayagan ni BBM. Daragdagan pa. Ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na ini-export natin. Tapos, madadagdagan din ang missiles, mga kababayan, na parang tuwang-tuwa pa si BBM na mayroon tayong missiles dito. Yan ang pupuntiryahin kapag may gera, mga kababayan. Ay, nako. Sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit ng pagsuporta ng Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa... Okay lang yung mga export na minerals kung kahit saan yan papunta, sa Amerika man o sa Ang issues talaga, mga kababayan, yung pagpasok ng puwersang Amerikano dito. Not good. Tourist na lang ang inyo ipadala. O mga turista, wag yung mga puwersa. Pagdating na nararating na kanilang pagpupulong ay ang ating soberenya,
mas maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga nababalitang tanging yaman. Dahil mula nung panahon ng mga Espanyol, talaga namang ang tanging kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit ng kung ano-ano mga bagay-bagay na nabebenta doon sa Mexico ng mga panahon na yon o yung panahon ng Gallium Trade. So nakita nyo, hindi po pwede na sabihin lang ni Auntie Claire na fake news. Kasi ang mga... Nililihis mga kababayan, no? Grabing diversion mga kababayan. Ako niya naman talaga tutuusin. Sila ba ang pakawala nung edited na report? Ewan lang natin. Nadadivert doon ang usapan whether or not mayroong report o wala. Hindi maaalis mga kababayan ang katotohanan na ito si Paulo Tantoco na namatay sa drug overdose mga kababayan dahil sa cocaine ay kasama ni Liza Araneta Marcos. Kasama dahil ang asawa, opisyales ng Palasyo Malacanang. Andun pa katabi ni Liza Marcos na ang issue din naman mga kababayan ayon kay Katibinan ay cocaine. Diyan pa lang, enough na yan. Ngayon, sabihin nilang fake news yung autopsy report. Kahit pa yung wala pa yung si Lisa dyan sa police report talaga na the fact na kasama siya sa entourage. Not officially ha, dahil sabi nila mga kababayan hindi na officially. +1 siya, yung asawa niya ang official na sa entourage, pero siya ang +1. Andun pa rin siya mga kababayan. Pangyayari, mukhang dikit-dikit sa mas mga lawakang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Hindi na po pwede magyabang ngayon ang Marcos Jr. nang siyang masusunod para makuha ng mga Amerikano. Wala na wala nang upper hand mga kababayan. Ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may... Tapos sinampal pa ng 20% na tariff mga kababayan Hunarningan pa ng Amerika mga kababayan. Don't you dare to retaliate. Nga na lang mga kababayan. Ewan lang natin kung anong plano. Nalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Dapat kasi ngayon, pag lumabas na talaga sa investigasyon na si Liza Araneta Marcos ay dawit sa pagkamatay na yan, mawawala ng suporta tuluyan kay Marcos. Kasi Trump hates drugs. Gusto niya magkaroon ng sariling war on drugs. And yet, syempre, In fairness kay Trump mga kababayan, ang sabi niya, ayaw talaga niya sa droga. Mga bisyo mga kababayan, sigarilyo, inom. Sa makatuwid, ang sabi niya, never daw siyang uminom mga kababayan ni isang baso ng beer. Yan lang daw ang kanyang maipagmamayabang. Lalong-lalo na droga. Paano? Itong sina Admiral mga kababayan, mahilig pa naman sa inuman. Whiskey, wine, champagne. Ayaw ni Trump sa alak Kaya pala ayaw pumunta ni mga kababayan, Admiral. Hindi mangyayari yan dahil may kinakailangan din siya kay Marcos Jr. At ang duda ko, nagkakaroon ng alinlangan naman ng mga Amerikano kung si Inday Sara ang susunod. Bagamat, sa tingin ko, iba yung pananaw ni Trump mismo na tinuturing na kaibigan si Tatay Digong. Pero iba yung Amerika mga kababayan para silang may shadow government. Na hindi napapalitan, na nasa likod mga kababayan. Parang shadow government. Doon sa pananaw ng mga taga-State Department na mag-iisip na anyone is better than a Duterte. Kaya nga sinusuportahan nila si Marcos ngayon na mas merong mga chismis na siya ay bangag. Diba po, masalimuot ang mga pangyayari. Pero kinakailangan, critical tayo mag-isip, Kasi hindi mo maintindihan bakit sabay-sabay na nangyayari. Lumabas ang coroner's report confirming death on cocaine. Lumabas yung imbitasyon na ura-urada. Ura-urada. Hindi yan ini-expect ni BBM mga kababayan talaga dahil akala nila matagal pa. Magsosona pa naman mga kababayan, kailangan mag-practice si Dayunyo. Naman hiningin. Well, I'm sure hinihingin. Hindi na yan makapag-practice. Anyway, babasahin lang naman. Mag-aalamano na naman yan. Pero nagulat tayo. Kasi parang si Secretary Rubio na nag-anunsyo at siya na nagsigurado na matutuloy ang meeting. Nandiyan yung katotohanan na talagang ginagamit ng Pilipinas, hindi lang ang ating base militar, kung hindi bilang base nga para dun sa kanilang mga sandata na nag-meet siya. Kamuntik na mag-meet siya. Missiles, andito na. Sabi ni BBM, bakit namin ibabalik ito?
Cuban crisis. Yung Typhoon missiles po ngayon, nasa Pilipinas. At nakalimutan na ng mga taong bayan na nandiyan na yan sa Pilipinas, na nagbabanta nga sa ating seguridad dahil mitsa yan for a third world war. At syempre, nandiyan na yung katotohanan na kapalit ng suporta ni Trump, well, marami siyang hihingin dahil yung suporta na yan, napakahirap kunin dahil nga sa persepsyon na merong extra baggage ang mga Marcoses at yan ay sila ay mga drug users. Siya may sabi ha. Oh, ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.